Magandang tanghali mga kaibigan. Tatapusin natin ngayon itong aking ginagawang 2 doors na refrigerator. Ang nangyari dito ay nawala ng preyon. Ngayon, para malaman ko kung saan ang problema, saan nag-leak, ay meron akong ginawang procedure para matrace kung saan ang leak nito, kung sa evaporator ba o sa condenser. Wala namang iba na pwedeng maging dahilan na pwedeng maging madaanan ng preyon kung saan siya sisingaw o maglilig. Kaya ito papakita ko sa inyo kung paano ko hinanap yung leak nito. Yan mga kaibigan, itong 2 doors na refrigerator na ito na Fundora. Sabi ng may-ari ay nung bumagyo ng uli, napatigil ito kasi nawala ng kuryente sa kanila sa bukid. Nung magka-kuryente na, sinubukan nilang gamitin, pero wala na, hindi na lumalamig. Dinala dito sa bayan at pina-check up sa akin. Nung buksan ko, hindi na lumalamig, kaya nagkat ako ng tubo. Nung magkat ako ng tubo, nakita ko na wala talagang preyon. Kahit kunti, walang sumingaw. Ngayon, para matrace ko kung saan ang leak nito, ito ang ginawa ko mga kaibigan. Itong sa may puno ng condenser galing sa compressor, nagkat ako rito. Ito. Tapos dito sa dulo, itong dulong ito, itong dulo ng condenser papuntang filter, papunta rito, pinat ko rin siya, nagkat ako. Nung makat ko na siya, ito, naglagay ko ng fittings. Tapos yung dulo nito, nung makat ko na siya, isinarado ko. Tapos nung malagyan ko ng fittings dito, naglagay ako ng gauge dito. Naglagay ako ng hose papunta sa gauge. Tapos kinaragahan ko siya ng preyon. Ang ginamit kong preyon dito para mas malakas ang pressure ay yung pang aircon, para matrace ko kung may leak dito. At the same time, dito naman sa suction line galing sa evaporator, itong tubo na ito, nag-cut din ako dito. Nung makat ko, sinarado ko yung dulo, dito sa dulo. Tapos dito sa filter, naglagay din ako ng fittings dito. Ayan o, makikita nyo mga kaibigan, saka ng union. Tapos kinargahan ko dito ng preyon. Yung preyon din na pang aircon kasi medyo malakas ang pressure nun, lalo na yung 14A, double ang pressure nun. Pero inalalayan ko lang kasi baka dahil sa lakas ng pressure naman, kung masyadong maraming kakarga ko, baka pumutok naman yung aluminum tube na nasa evaporator. Kaya tamang tama lang yung karga na ilagay ko. Ngayon, pinabayaan ko na may karga sila dito sa gauge. Dito sa gauge na ito, dalawa ng halos say 24 hours na may karga sila na preyon. Tinitingnan ko kung alin yung magbabawas dito sa gauge. Pero ngayon tinanggal ko na yung yung karga niya. Hindi ko saan magkakaw ng leak. Pinargahan ko itong para sa evaporator ng 100 PSI. Sa condenser, nagkarga ako ng 200 PSI dito. Tinignan ko kung alin yung maglilik. Sinigurado ko lang na dito sa mga hose ko ng preyon ay walang leak. Ayun, napansin ko na itong sa high side dito sa condenser, itong nagbabawas. Kaya naging final conclusion ko na ang may leak ay itong sa condenser ito. Pero tinitingnan ko naman dito sa labas, wala naman siyang leak dito sa labas. Kaya ang aking conclusion ay nandito sa tubo na papasok sa loob. Ito, umpisa dito sa may oil cooler, papunta dun sa labi ng evaporator ng freezer, sa labi ng refrigerator. Hindi naman natin makikita yun kasi nakatago yun eh. Kaya ang aking paraan na gagawin, magdadagdag ako
kinat ko dito. Nagkat na ako dito. Tapos nagdagdag na lang ako ng panibagong tubo. Ito. Ayan. Itong tubo na ito ang dinagdag ko. Ayan o. Kapansin nyo mga kaibigan. Ayan o. Ito galing din sa freezer itong dinagdag kong ito. Bali, ilang coil ito sa 2, 3, 4, 5. 5. Pero medyo malaki itong tubo na ito pang freezer kasi ito eh. Para dito sa tubo na ito, mas maliit ito. Kaya itong idinagdag ko para maging kapalit nung kinat ko na nasa loob. Ayan. Ngayon, ang gagawin ko ngayon ay magkakarga na ako. Nalagyan ko na siya ng charging line, access valve. Tapos naidugtong ko na rin itong mga tubo na ibalik ko na. Padugtong na rin dito yung aking idinagdag. Ito buhat dito sa condenser na to, idinugtong ko dito. Ngayon papunta naman siya dito sa out, ito sa high side out. Ito ang pupunta ngayon dito sa filter. Idudugtong ko dito sa filter ito. Ayan. Ngayon ikakabit ko na to. Tapos ma-vacuum tayo para makapagkarga tayo ng preyon. Okay mga kaibigan, kakabit ko muna. Okay mga kaibigan, ikakabit na natin itong filter. Hindi na tayo nagpalit ng filter kasi okay pa naman itong filter na ito. Ano na lang tayo, nagdugtong na lang tayo. Hindi ko na ini-permanent na inihinang para just in case na magka-problema, madali natin makakalas. Ito. Okay. Nakabit natin itong ating gauge. Lagyan natin ito. Lagyan natin ito. Okay. Natin to. Tapos ito, ilang dulong ito. Ito ang ilalagay natin dito sa suction line, sa charging line, sa access valve. Ayan. Tapos ito naman ilalagay natin sa preyon. Ilalagay tayo ng isa pang hose para sa vacuum. Ito para sa vacuum. Kung mapapansin mga kaibigan, itong aking hose na to, may kalumaan na to. Pero wala itong leak. Ito ay Imperial. Tanggal na yung guma niya sa labas pero napakaganda pa ng loob. Malambot pa. Imperial kasi ito, original. Okay. Kakabit na natin dito sa preyon itong ating hose. Ito. 134A na preyon mga kaibigan. Marami pa ito, kalahating kilo pa ito. May bago naman tayo bili. Tayo naman tayo gamitin. Tapos itong para sa vacuum. Ayan. Ngayon, paandarin natin to. Ayan. Paandar na siya. Bukas natin ang ating gauge para higupin niya yung hangin na naiwan dito sa loob ng system. Buksan din natin ito ang ating ayan, charging line. Babakin natin ito mga kaibigan ng mga 20 to 30 minutes. Mas matagal para sigurado tayo na mauubos o masasaid natin yung hangin sa loob. Talagang well vacuum siya. Kasi kung may iwang hangin yan, magpuproduce ito ng moisture at magbabara dito sa capillary tube. Yun ang iniwasan natin para mabawasan yung tendency na magkaroon tayo ng backyard
mahirap din pag nag-vacuum at saka masisira tayo sa customer. Kaya mga kaibigan, hintayin natin ng 20 to 30 minutes vacuum natin ang buong buo. Okay mga kaibigan, ano na, well vacuum na ito. Halos 30 minutes na tayong nagba-vacuum. Kaya i-off na natin ang ating gauge. Tapos papatayin na natin ang ating vacuum pump. Tap natin. Ito din sa low side. Tap na natin. Tapos patayin na natin ang ating vacuum. Ito. Okay. Na-i-off na natin ang ating vacuum. Kakarga na tayo. Karga natin ang initial, pero bukas muna natin itong ating tangke. Sandali ah. Yan, tapos ang ating tangke ng Freon 1348. Magkarga tayo ng initial na charge. Suba natin ang konti, masyado mataas. Initial charge, tapos mag-lead test tayo. Baka dito sa ating mga dugtungan ay mayroong leaking. May leak. Check muna natin. Charge tayo ng 20 PSI, tapos apply tayo ng sabon. Sabon ang the best na pang trace ng leak kasi bumubula. Ginagamit ko mga ano lang, ito dishwashing liquid. Malikot itong ating camera. Lagay tayo ng sabon. Ito ang ating laging baon sa pagsiservice. Ito kasi magandang pumula pag pinadaan mo sa foam. Yung iba nakikita ko dinidelete nila walang foam kasi pag dinaan mo sa foam, ayan, magagandang bula. Pansinin nyo mga kaibigan, ayan ayan, kita mo magandang bula. Pagka mayroon siyang leak, makikita natin yan, magbabubbles yan. Tingnan natin sa mga dugtungan natin ha. Ayan. Ayan, yung mga pinaghinangan natin dito sa charging line, access valve. Ayan. Lamang tayo nakikitang leak. Yan, ang karga natin na initial ay 10, 20, 30, 40 PSI. Ngayon, tignan natin mabuti kung walang nagbabubbles dito sa ating mga dugtungan. Kasi kung magbubbles yan, ibig sabihin may leak yan. Wala naman. Okay. Pantarin natin mga kaibigan kung hindi karoon ng problema. Minsan kasi nagkakaroon ng barayan pero original pa naman yung filter niya. Wala mang naging problema dati dyan sa filter na yan nung ginagamit pa nila. Ang naging problema lang ay nagkaroon ng leak. Ngayon titignan natin ngayon kung magtutuloy-tuloy ang andar niya. Ayan. Ayan, baka na mga kaibigan. Natin. Kung bumaba man siya, pupunta lang siya doon sa tamang posisyon na may karga na. Ang masama niya kung mag-vacuum siya, pumunta siya sa negative 30, ibig sabihin nun may leak siya. Okay, uminit ng konti itong ating condenser. Dagdagan natin dahil kukunti lang yan, kaya naka-vacuum. Basta tuminit itong ating filter at narinig natin na
nagsisirculate yung freon, walang problema yun. Ayan, nag-steady siya dun sa tamang posisyon. Dagdagan pa natin. Bago natin ito i-deliver, obserbahan natin ito ng another 12 hours. Ayan. Ayan, umiinit na ng maganda ang kanyang condenser. Dapat ang init niya ay aabot dito sa filter. Ito, umiinit na siya. Ayan. Ganyan lang ginagawa ko mga kaibigan. Para matrace ang leak niya, kailangan na i-separate mo o i-detach mo ito dito sa compressor. Tapos karga ka ng freon at obserbahan mo kung magli-leak siya. Kaya ginawa ko, nagkaroon ako ng separate na charging line dito sa condenser at saka dito sa filter. Kinargahan ko ng freon yan. Tapos sinobserbahan ko, ginamit ko yung high side at saka low side ng aking gauge. Para sa condenser, itong high side. Para sa evaporator, itong low side. Nilagyan ko ng 100 psi ang evaporator at nilagyan ko ng 200 psi ang condenser. Sinigurado ko lang na walang leak dito sa aking mga hose. At alam ko naman, tiwala ko na walang leak itong aking hose. Lagi ko itong minomonitor, check ko ito kung nasa tamang kondisyon at okay naman ito. Pero unti-unti nakita ko na unti-unting nagbabawas ito. Wala naman dito sa labas ng condenser ang leak. Kaya ang aking conclusion ay nandun sa loob yung tubo na kadugtong nitong oil cooler papunta sa labi ng refrigerator. Kaya kasi mayroong nakalagay na tubo doon. Ang purpose doon ay para hindi mag-moisture o magpawis yung labi ng evaporator, kasi yung labi ng pinto ng refrigerator. Kasi yun ay malamig. Kadalasan yun pag walang heater doon. Nagsisilbing heater kasi yun para hindi mag-moist doon. Sa mga sinaunang refrigerator, lalo na sa mga GE at saka White Westinghouse, meron diyang nilalagay sila sa factory na heater, wire heater. Ang tawag doon ay Molon heater. Pero ngayon hindi na ginagamit yun kasi pag nagtagal, minsan doon pa nag-uumpisa yung ground pag nagkaroon ng open doon. O kaya ay napupundi rin yun, nag-open, kaya nawawala ng silbi. Kaya ang ginagawa ng mga manufacturer ngayon sa maraming mga brand ng refrigerator, naglalagay sila sa labi, sa pinakang labi ng refrigerator para magsilbing heater. Kaya mapapansin mo yung labi ng refrigerator, laging mainit yon, pinakang labi doon sa may pintuan. Bukod pa ron sa condenser na nakakabit dito sa wool ng refrigerator. Minsan tinanggal na nila dito sa likod yung condenser at nandun na lang sa gilid. Pero yung sa mga freezer saka sa mga malalaking refrigerator, kadalasan meron pa. Pero doon sa mga single door ay kadalasan nandito na lang sa body. Ang problema nga lang nun, pag nagkaroon ng leak, hindi mo makikita. Kaya ang remedyo, maglagay ka ng panibagong condenser. Okay. Papansin mo mga kaibigan, siya, naka-fix siya dun sa zero na part ng dating gauge. Dadagdagan natin ito mga kaibigan. Ang importante dito, hindi ito mag-vacuum, pumunta sa vacuum na posisyon. Kailangan magkaroon siya ng positive na charge, huwag doon sa negative. Ayan, meron na siyang karga na 2 psi. Pag nagkakarga ko mga kaibigan ay unti-unti lang, hindi ko dinibigla. Ayan, na umiinit na yung ating condenser.
Para to sa mga baguhan na nag-aaral pa lamang ng refrigeration, air conditioning at saka refrigeration. Make sure lang na napapansin nyo na umiinit yung condenser. At pagka nilapit nyo yung tenga nyo dun sa gilid sa wall ng refrigerator, pag nilapit nyo yung tenga nyo, marinig yung sagitsit o hissing. Yung tunog na makikita mo talaga na nagsisirculate. Pero kung yan ay parang ugong lang at may karga na kayo at nagbabacuum, ibig sabihin nun ay hindi successful yung trabaho. Ibig sabihin nun ay nagbabara siya. Kailangan talaga na mag-circulate ang freon pag nakargahan mo na, at make sure na talagang lumulusot siya dito sa capillary. Pumapasok sa capillary, papunta sa evaporator. Kasi kung hindi siya papasok, ibig sabihin barado siya. Barado dito sa capillary. Ito kasing dulo ng capillary ito, naka-insert ito ng mga almost 1.5 cm dito sa dulo ng filter. Kailangan yung dulo noon na hindi magkakaroon ng bara. Kasi pag nagbara yon, hindi magsisirculate na maganda yung freon at hindi lang maglalamig ito. Okay. Obserbahan natin ito ng ilang kalahating oras. Pagka okay na, ay kukumplituin natin ang karga at isasarado na natin. Ayan. Ang karga natin, no? Unti-unti lang. Okay, mga kaibigan. Nag-yellow na natin itong ginawa. Naman tayo nakita ng anumang leak dito sa ating system. Ating karga ay okay na. Tignan natin dito sa evaporator kung maganda ng pag-yellow. Ayan. Ako, lamig na. Umusok na nga. Ang lakas. Ayan. Ayan. Ganda na magkakalamig ng evaporator niya. Tingnan natin yung ibaba. Ayan. Ako, malamig na rin. Ayan. Puti-puti. Ayan. Umusok na. Okay na ito mga kaibigan. At last, natapos na natin. Okay. Sasarado na natin to para ma-deliver na bukas ng umaga. Okay na. Para na makakagawa naman tayong panibagong project. Tanggalin natin sa plug. Okay. Tanggal natin mga kaibigan ng hose natin dito sa charging line. Pagkatapos nating matanggal, titignan natin kung itong valvula niya ay walang leak. Yan. Ito yung last touch dito. Kasi kailangan siguraduhin natin na walang lumalabas na freon dito sa ating valve, access valve. Wala naman. Okay, success tayo. Ang natin gagawin, sasarado natin ito. Sasarado natin itong ating access valve. At nang matapos na. Okay. Tatabi natin itong mga kaibigan para safety. Maiwasan na sumabit at mabali ating charging line, access valve. Yan ang ginagawa ko lagi. May sinisigurado ko na hindi sasabit yung anumang bagay dito sa mga tubo. Gayun din dito sa ating capillary tube. Kasi dito kasi may nilalagay dito na sahod sa tubig, pan para sa drain. Gagawin natin dito, itatabi natin itong capillary tube para hindi masabitan.
para hindi magkaroon ng problema pagdating ng panahon. Ayun, okay na to. Yan, nasasabitan niya ng sahod sa tubig. Okay mga kaibigan, kung kayo po ay hindi pa subscriber sa aking Malita channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa mga susunod pang video. May kaugnay dito sa tutorial ng refrigeration at air conditioning at sa iba ko pang mga video may kaugnayan sa fishing, woodworking at farming. Maraming po salamat.